Amen! Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Merry Christmas po at Happy New Year. Malapit na ng Pasko, ang bagong taon, mamaya na. Ngayon po ang unang linggo na nagsimba tayo ng kumpleto na, nakakabit, ayos na yung ko nagamit na. Nakaraan medyo alanganin pa ang anong isang. Kaya salamat sa Panginoon dahil natapos na yung station. Talagang ang Diyos po ang nag-provide ng lahat ng kailangan niya sa kanyang templo. Kaya purihin ang Panginoon. Ngayong umaga po tayo po ay magpasalamat sa Panginoon dahil meron naman tayo, mag-uumpisa naman tayo sa ating Sunday School. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po Ama na makapangyarihan sa lahat na kami po inyong ginagabayan ng Panginoon. Salamat Father God sa proteksyon, sa Panginoon, sa bawat sa Panginoon. Salamat Lord dahil kaming lahat na yung mga anak ay patuloy mong iniingatan at proteksyon ng Ama. Pinagpapala Panginoon. Salamat Panginoon sa buhay ni Piamar Panginoon na patuloy mong ginagamit Panginoon sa inyong pasan. Father God, ang lagi mong hinihiling sa inyo Panginoon pagkalooban mo siya ng katalinuhan, mahamagbuhay, akas ng kaloob magandang kaisipan naman. Lord, pagpalain mo siya, pati ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At sa umaga ito, Father God, Lord, dalahin ko, Father God, ang patuloy mo sa bigyan ng wisdom, Panginoon. Maibahagi niya, Panginoon, ang iyong salita sa umaga ito, ayon sa aming kailangan naman. Salamat po, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita sa umaga ito. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, natawagan ko sa Kiyaman. Thank you, okay. Salamat po, Pastor. Hallelujah. Good morning, Happy New Year, Merry Christmas, ano pa ba? Lahat na bahagi. At nagpapasalamat tayo dahil magsiselebrate tayo ng New Year. Dito ba tayo mag-celebrate ng New Year? Pwede naman, di ba? Pwede natin dito yung ating mga pagputok. Tapos, paputok. Yung handa, bahala na si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Manalangin muna tayo, Panginoon. Kayo po ay nagpapasalamat sa bagay ito, sa magkakataon na kirang Diyos, naginsan kayo aming mga pag-aralan. Ang mga bagay, Ama, na makatutulong sa amin upang patuloy namin maunawaan ang purpose ng aming buhay sa mundong ito, Panginoon. Ang iyong pong tunay na layunin sa pagkakatawag sa aming na kirang Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang mga aral na nais mong ihatid sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat gamitin mo, Ama, na patuloy, O Diyos, na maging instrumento para maihatid, Panginoon, ang ninanais at tayo sa pangangailangan ng Iglesia. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa sa mga sabihin nating malimit na pinag-uusapan at masasabi nating importanteng aspeto ng pag-aaral sa buhay ng Kristiyano ay yung pagsukat sa atin. Ano yung level of our maturity? Ano ba yung mga palatandaan ng tinatawag na Christian or mature Christian? Hinog na Kristiyano. Mga kapatid, sa atin bilang mga Kristiyano, pag pinag-usapan yung how is your maturity? Maturity ay maraming pupwedeng sabihin na, ako mature na sapagkat kaya ko nang magturo. Wow, ha? Ako mature na sapagkat kaya ko nang mag-praise and worship leader. Ako'y mature na sapagkat ako ay Bible school graduate. Meron akong degree. Mga ganyan ba? Ako'y mature sapagkat meron akong tinatawag na mga accomplishment. Ang dami ko ng mga achievement. Wow, ha? Pag sa standard ng mundo, makikita natin na yung maturity minsan sinusukat doon sa mga bagay na nagawa na natin base sa perspektibo ng mundo. Yun yung kanilang mga pananaw. Pero sa perspektibo ng Kristiyano, malayo-malayo at ibang-iba. Tandaan natin mga kapatid na tayo, ang kumbaga yung common goal ay maging katulad ng Panginoon Jesus. Maging kawangis ng Panginoon. Nung nilikha ng Diyos ang tao, ang sabi niya, let us make man in our image according to our likeness. Yun yung pinakang purpose ng Diyos sa atin. But then, because of kasalanan, nagkawindang-windang yung ating buhay, imbis na yung maging kawangis tayo ng Diyos, aba ay naging kawangis ng animal.
Bakit pakinggan kasi yung hayop, di ba? Animal na lang. Kasi kanina yung matanda, sabi ni Sister Neri, mas pinakamatanda. So, nawala po ang human being doon sa main purpose ng Diyos na maging kawangis niya, na maging kalarawan at katulad niya. So yun ang kailangan nating balikan, mga kapatid. Dahil sa ating bilang tao, meron tayong mga sinasabi nga po nating mga human standard na kapag tinignan natin, wala namang mali. Tama naman yun. Pagka meron tayong halimbawa mga degree or whatever na meron tayong na-acquire or na-accomplish sa buhay, pwedeng ituring na maturity. But then again, sa Bible, ang nasusulat, kung ating pong titingnan, basahin mo natin sa mga aklat ng Roma 8:28 hanggang 29. Sabi po dito, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sa 29, sapagkat sa simula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayoy, nagiging panganay natin siya. So yun po ang pinakang purpose ng pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, para masuri natin yung ating maturity, ano na ba yung ating tayo sa harap ng Diyos o sa harap ng mga tao? Ating babaybayin kasi sa Book of James, sa Santiago, dito halos nakasulat yung mga pamantayan ng pagiging isang mature Christian o hinog na Kristiyano batay sa mga ipinakita na halimbawa ng Panginoong Hesus na naidokumento ni Apostol Santiago. Dito po sa mga aklat ng Santiago, mayroon siyang pwede natin sabihin 5 mga katangian ng isang mature Christian. Kung gusto nyo, buksan nyo sa aklat ng Santiago at atin pong isa-isain talakayin. Ano po? Unang tanda or unang katangian na makikita natin sa isang mature na Christian, sabi po dito ay siya ay positibo sa gitna ng mga matinding pressure or pagsubok. Matatagpuan natin yan sa James chapter 1 verse 2 to 4. Sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So ang gustong ipakita dito ni James, ni Santiago, sa panahon ng pagsubok, kailangan kaya natin itong harapin ng mahinahon. Na hindi tayo natatalanta. Ano yan, ruman ka pa yan itong itudong ko laruman, araruman kahoy, araruman gas, arapabugas, pasamuro kamay niya. Medyo nararatel tayo sa ating sitwasyon kapag nakakaharap tayo, nakararanas tayo ng mga pagsubok. In a simple situation such as pagkain. Pero pagkain hindi simple. Talagang yun kasi ang nagsusurvive sa atin, yun ang nagsusustain sa atin. Pero kapag nakakaharap tayo ng mga ganung pagsubok, masasabi natin sa ating sarili, matatag na ba ako? Kaya ko bang harapin ito? Ano kaya muna kong gagawin? Of course, sa mga hindi pa masyadong nakakakilala sa Panginoon, ako ang kanilang gagawin. Iniisipin, sino kaya? Si Kumay kaya? May bigas kaya yun? Si Mari, ano kaya? May ano yun? Si Teneri kaya? May bigas kaya mapunta naman at makautang. That is the common, di ba, yung naisipan natin. Pero, sa mga medyo matatag na sa pananampalataya, unang kanilang gagawin, magluhod muna kaya ako. Lord, magpadala ka ng buwak para ako'y makakain sa araw na ito. Yun yung mindset ng mga nakakakilala sa Panginoon. Luluhod muna. Mananalangin muna. Para yung pressure
yung pagsubok ay hindi niya pasan-pasan mag-isa. Kundi sa Panginoon siya humahanap ng tulong sapagkat yun ang tamang gawin ng isang nagmamature na Christian. Lumuhod muna sa Panginoon. Pero, sabi nga po, pagka nataranta tayo, narattle tayo, minsan ang naisip natin kaagad, sino kaya ang mahuputangan natin? Which is, di natin masisisi yung tao, di ba? Naranasan naman natin yan eh. Sino kaya ang pwedeng magpera sa akin? Si Ian kaya may manok pa kayo, mautang. Wala akong pagkain yung aso ko. Pero pag nagpautang, salamat, ginamit pa rin siya ng Diyos, di ba? Okay naman yun. Pero ang importante, lumuhod muna tayo sa Panginoon. Unahin natin humiling sa Diyos. Dahil ang Diyos ang gagawa ng wisdom o magbibigay ng wisdom at magbibigay ng kaparaanan kung paano mapuprovide yung ating pangangailangan. In a simple and basic way, doon sa pagkain pa lamang yun. What if? Marami po kasi yan, di ba? Pagdating sa relationship, pagdating sa mga pressure sa trabaho, halimbawa yung pressure dito sa simbahan, paano ko kaya matatapos yung gawain dito sa simbahan? Sino kaya kukunin kong karpintero, pantay, para magawa ito? These are all pressure na sa part ng leader ay napakahirap i-handle. Kasi pag hindi niya nagawa, pagtatawanan siya, kakantiwan, pabulit-bulit, ganyan-ganyan, tapos hindi rin naman pala kaya magawa. O di ba, pressure sa part ng mga leader, lalo na sa pastor, halimbawa, kung pinag-uusapan natin yung mga ganyan, mayroong okasyon, pero ang problema, wala pang pang-kesame, wala pang pang-flooring, sinong gagawa nito, saan tayo kukuha ng pambayad, kasi wala man tayong pundo. But because, naiintindihan ng leader na may Diyos, ay si Lord ang kausap. Bahala ka dyan, Lord. Ikaw man yung nagutos sa akin ito. Bahala ka man dyan mag-provide. Okay, totoo naman, nangyayari naman. Yung provision ng Diyos, dinadala. Hindi narattle si Pastor, hindi naglupasay, hindi naway si Pastor Raberra, at hindi pinagalitan yung mga miyembro. Magkasing-aso kayo kasi malapit ng anniversary. Paano natin ito matatapos? Wala naman tayong narinig na gano'n. Pero siya ang ginagawa, luhod lang pa. Panginoon, bahala ka na, ikaw pinag-utos. At praise the Lord, nararamdaman ko yung lamig ngayon. Dahil siguro tapat sa electric fan. Pero ang point din ng mga kapatid, hindi nararatil yung leader. Kasi alam niya yung kanyang gagawin. You have to ask the Lord. Kasi siya ang nagutos, di siya mag-provide. Diba? Alangan na mapahirapan yung anak niya. Alangan makita natin dito, Pastor, bakit ka umiyak? Pero sa rin sa pinsa ganito. Yung tambak pa lang dito, ilang piraso lang yun. Mahirap yun eh. But because naintindihan ng leader, ng pastor, yung pagharap sa pressure, which is tama, lumuhod, manalangin. At yun ang unang dapat gawin ng leader, o ng kahit Kristiyano, o ng kahit tatay, o nanay sa pamilya, o kahit estudyante. So that is number 1 point. Maging kalmado sa panahon ng pressure. At yan ang ginagawa ng mga leader dapat na mature. Number 2, kailangan tayo ay maging sensitibo sa damdamin ng iba. Dalawa ang sensitivity. Sensitive ka dahil gusto mong makiramay sa nahihirapan. Yung isa naman, sensitibo ka dahil nag-preach si pastor ng medyo mabigat, nasaktan ka, para hindi na lang ako mag-attend siguro sa anniversary kasi parang pinapatamaan man ako nito ni pastor. Dalawang klaseng sensitibo, di ba? Yung isang sinasabi dito sa pagiging mature Christian, maging sensitibo tayo sa pangangailangan ng ating kapatid. Sabi doon sa Santiago chapter 2, verse 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo'y nagkakasala at iyon ayon sa kautosan ay dapat kayong parusahan. Doon sa Matthew 25, yung sinasabing, nung ako'y nabilang ko, ako'y inyong dinalaw, nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, at nung ako ay nawala ng damit, ay ako'y inyong pinaramdam. Yun yung sinasabi ng Panginoon na sensitibo ka doon sa pangangailangan ng iyong kapwa. At kapag kagano'n ang ating mindset, ika nga, ay po pwede natin sabihin na, uy,
Diyan galing si Sir Paul, nagmamature na eh. Animal, ako na kwarta, pero inabutan akong supli. Pag sila dito lang niya, may diyang kwarta. Hindi pa ba nagsasabi, ginagawa mo na ng paraan. Kasi nararamdaman mo kung ano yung pangangailangan. Kaya pag nakita niyo akong nakasimangot ng kunti, at lagi simangot naman ako, abutan niyo na ako agad. Huwag na kayo magdalawang isip. Para naman bumiti ako. Di ba? Pahirapan niyo pa ako magsimangot. Pero sabi daw, yung nakasimangot na mukha, maganda daw sa puso, sabi doon sa Proverbs. So, ewan ko na kung totoo, kaya lagi ko nagasimangot para maganda yung puso ko. Si Solomon mo yung nagsabi nun, hindi man ako. Yun ang ibig kong sabihin. Sabi ni Santiago, ang inyong dapat na maging attitude ay yung ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So yung ating sensitivity ay towards sa ikabubuti ng ating kapwa. Hindi doon sa ating personal na gain or emosyon na nasasaktan tayo. Kasi di ba pag sinabi, grabe mo naman ka-sensitive, nagsalita lang ng gano'n si pastor, ayaw mo na. Sensitive naman yun. Pero ibang klase sa negative side. Samantalang yung sensitive, Arboy, di ba ako nagsabing mamitas si pastora ng papaya, namitas na, o di inuwi ko yung paborito man ni Mrs. Ang pakinis na yun ng papaya, kung bakit ako hindi kuminis. Pero si Mrs. lang yung kumain ng papaya. So hindi ako kuminis, yung makinis pa. Yan yung isang tinatawag na sensitive po tayo dapat bilang mature Christian sa needs ng iba. Hindi doon sa ating personal na gain or sa ating personal na may emotion. Yung ang bilis natin ma-offend, na parang kunting salita ni pastor o ni pastora ay magsasabi na tayo na, nagtampo na ako dyan, nagtisod na ako dyan. Bakit hindi ka rin kasi mga kapatid? Pagkaganyan man laging naririnig, parang ako na laging nakikita. Hello! Mapalad ka sapagkat ang Diyos ang nakakakita sa iyo. At yung taong nagsasalita dito, ang ginagamit ng Diyos para yung hindi mo nauunawaan sa bandang huli ako na, ay, buti naman pala, bandang huli masasabi mo. Buti naman pala narinig yung preaching ngayon. Kaya kung hindi pa, kasi impero din ang punta ko. Ang hirap kasi mag-claim na tayo born again, di ba? Tapos nag-claim tayo ng born again, tayo Christian. Tapos pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, abay lalo tayong bumabagsak. Imbis na lalo tayong ma-motivate, kabaliktaran yung sensitivity. Na kapag nakarinig tayo ng parang masakit na salita, dapat natin maunawaan na ang purpose ng Diyos ay hubugin tayo para maging ang image and likeness ng Panginoon ay mapasa atin. Kasi yung pinaka-common purpose ng Diyos sa atin. Kung bakit kailangan natin, kasi tandaan natin mga kapatid na yung ating nakagisnan, hindi tayo po pwedeng punahin. Pag pinunat tayo ng ating kapwa, sasabihin natin, Huyo, paki mo sa buhay ko. Anong paki mo sa long hair ko? Di ba? Anong paki ako? Marami hindi ko sinabi nga eh. Ikaw naman nagkatasintakin ka eh. Sariwa tayo. Hallelujah. Yung point dito mga kapatid is, pag tayo ay hindi pa born again at pinunat tayo kahit ng ating kapatid, ng ating magulang, ng ating asawa, o ng ating classmate, regarding sa negatibong bagay na nangyayari sa ating buhay, nagre-retaliate tayo. Bakit? Ikaw lang ba ang banal? Ikaw lang ba ang matuwid? Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Parang yung ating inire-respond lagi is para gumanti. Ayaw na ayaw natin na tayo ay mapupuna or mati-check. That is our nature eh. Kapag na-kumpronta yung bagay na pagpangit, yung bagay na hindi maganda sa ating pag-uugali, automatic ang ating response ay galit. Gusto natin sabihin, bakit ikaw ba ay banal? Bakit ang pastor ba diyan sa Bethel Church niyan? Banal ba sila? Kung makapagsalita sila, parang sila lang yung banal? Because, hindi pa talaga lumalalim yung ugat sa pagiging Kristiyano o sa pananampalataya. Kaya may ganun pang response. Pero kung ang ating response sa salita ng Diyos na naririnig mula sa mga pastor kung sino man tumatayo dito, pag narinig natin, aroy, sakit na. Ibig sabihin, may problema pa ako dito. Lord, please, ayusin mo kung aking problema ito sa puso ko. Lapit natin sa Diyos. Totoo masakit. Pero kailangan natin hingiin sa Diyos, matulungan tayo
na magamot yung problema ng ating pagiging sensitive sa ating personal na kalagayan. Ngayon, kahit sabihan ako ninyong gwapo ako, hindi ako magreklamo, okay lang sa akin. Kasi mas gwapo naman kayo. Kaya lamang-lamang pa rin, di ba? Pero ang point dito is, pagka yung pangit sa atin na napupunak or narinig natin mula sa mensahero ay nagkaroon ng masakit na tama sa atin, inuhod natin sa Diyos. Hingi natin sa Diyos. Lord, ibig sabihin may problema ako sa part na ito. Tulungan mo na maayos ito. At ang sa ganun ako'y maging worthy, maging karapat-dapat ako na tawaging anak ng Diyos. Na tawaging born again, na tawaging kasing at ilaw. Kasi kung ang response ng tubo natin ay galit din, ay kagulo. But then, that is still a measurement of our maturity. Hindi natin po pwede din naman sabihin na ay papakalitan natin lagi dahil sa ganun ng response. Hindi, kailangan natin i-motivate, tulungan. Kasi hindi naman po pwedeng dahil sa nasaktan, umayaw, hindi natin papalaw. Hindi, yung mga baby, talagang kailangan minsan ipamper siya. Ipapamper niya. Pag umiyak yan, huwag mong paluin, lalong iiyak yan. Kailangan pag umiyak yan, anak, sige, kakakain mo na kita ha. Pag tumigil, hindi saka, sabi mo, bakit ka pinalo ni Papa? Kasi po, mali po ako. O di at least nagkakaintindihan. So, yung hindi pa ikaw nga nagmamature, huwag naman lagi sipak-sipain, batok-batukan. Mag-mature ka na. Hindi pwede yun. Kasi hindi man po pwedeng iutos yun. Kusang mangyayari sa atin yun. Depende sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Kasi ang nagpapamature sa atin yung salita ng Diyos. Yes, gagamitin si Pastor. Gagamitin kung sino man yung tumatayo dito para i-check yung mga problemang meron pa tayo na hindi angkop sa anak ng Diyos. Kasi nga, tandaan natin, yung pinakang common goal ng Diyos sa atin ay maging asin at ilaw ng mundong ito na nabubulok at napakadilim. And therefore, yung kanyang mga anak, kaya sila hinuhubog para mahinog at pag nahinog, pwede na silang itanim at magbunga ulit. So yun, bilang born again, tandaan natin, yung pagiging sensitive ay dalawang klase, pero yung mature, ang sensitivity niya ay para sa damdamin ng iba. Pero sa hindi ko masyadong mature, ang kanyang sensitivity ay laging nakasentro sa kanya. Pag umaray, mga ngayaw. Pero huwag natin silang paluin. Ipamper mo na. Karga-kargahin, ihili-hili. Tulugin hanggang sa pag nagising, mag-mature din niya. Para nang sa gayon, yung mga ika sabi ni Paul, yung mga mahihina pa sa pananampalataya, ay ikaw na mature ang mag-adjust. Hindi sila. Kasi hindi pa nga. Pansinin mo si Queen na nagatakbo-takbo niya pagpagal. Queen, tumigil ka nga nagtatakbo dyan sa harap kasi simbahan ito. Ano ba nung malay man ni Queen? Siyempre, hayaan mo yan siya diyan. Magtakbo-takbo yan kasi bata talaga yan. Pero darating yung panahon na magiging formal yan at yan na rin naman sasabay sa iba. Hoy, magtigil ka nga dyan, Daniel, kasi masunod naman siya na kundi. Siya naman yung magkasabay. Takbo-takbo ba dito si, yung anak ni Brad Ayan? Si Queen naman yung tagasabay niya. So, yan yung progressive ng ating pagiging sensitive. At ang pangatlo, ilang minuto pa ako, Pastora? 5 na lang. Bali-bali, isa susunod naman yung iba. Ito yung napakabigat sa atin. Sabi dapat tayo ay marunong magpigil ng ating dila. Di ba? Marami nagkamit. Kasi totoo naman, di ba? Minsan di natin nababantayan yan. Nagsalita tayo na akala natin okay lang. Yung pala, ang sakit-sakit na doon sa nakarinig. Doon sa tinamaan. Pero hindi naman yung sinasadya. Pero kung nagkaroon ka ng ikangay masakit na pagtanggap dito, dapat mong makita, Lord, may sabit, may problema ako dito. Bakit ganun ako ka? Sensitive pa rin. Sensitivity pa rin, diba, sa pagsasalita natin. Pag nakarinig tayo, maski kaibigan natin yan. Halimbawa, ako minsan lumalabas yung amoy ng bayaba sa kilikili ko eh. Pag katabi ko si Sir Jojo, sabi niya,
Kabaho naman ang kilikili mo, Brad. Parang sa part ko, masasaktan ako in the first place. Pero kung mga matured si Sir Jojo, sabi niya, parang mahilig ka man sa bayabas na hinog. O di, ang saya-saya ko, yes, paborito ko yan eh. Kaya pala ang hinog bayabas yung kilikili mo. O di, okay lang ako, kaibigan pa rin kami. Pero yung pag sensitibo ako doon, sasabihin ko, kala mo naman kung sino man doon. Diba? Gwapo ka lang, may mutik kaysa sa akin. Kasi sa akin, mama, gwapo rin ako. Kaya hindi ka rin nakakalamang sa akin, di ba? Tabla rin tayo. Yun, ibig sabihin yung dila natin, minsan hindi natin napipili yung ating sinasabi. Kailangan din natin matuto bilang Kristiyano. Kung nagmamature tayo bilang Kristiyano, kailangan marunong tayo humiling ng salita na magiging blessing sa nakikinig. Pero pagdating dito sa pulpito, halimbawa man ginamit ng Diyos, inalaw ng Diyos na mabitawan yung salita na yun, minsan hindi mo masasabing sinadya yan eh. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng salita sa mga nagtuturo. Ngayon, kung masakit man yan eh, Lord, tulungan mo kami na mag-iayos yung aming puso. At least, sa pamamagitan nito, ay magmamature ako. Dahil sa susunod na mag-usap kami ni Sir Jojo, eh kahit sabihin niya, ano pa man yung pinta sa akin, ay matatanggap ko. Kasi, nagmamature na ako. Hindi na ako masyadong nasasaktan. Hindi matawag mo manhid, kundi natututunan ko na rin tumanggap kung ano man yung criticism sa akin. Dahil hindi man ako perfecto. Kapag sinabi natin perfecto na tayo sa ating pagiging Kristiyano, wow, sana wala ka na dito, nasa langit ka na, rapture na yung nangyari sa iyo. Pero hanggat andito pa tayo, lahat tayo nasa proseso pa ng pagiging katulad at kawangis ng Panginoon. So that we will be the salt and light of His Word. That is the main purpose ng God sa pagkakatawag sa atin. Sabi sa binasa natin sa Roma 8:29. Amen? Sabi ni Pastora, last na daw. Panginoon, salamat po sa mga bagay namin na pag-usapan, mga natalakay, Panginoon, para patuloy kami, Panginoon, na maging matatag, maging hinog, maging mature, Panginoon, sa aming pagiging Kristiyano. Upang kami, Panginoon, ay tunay nga na maging asin at ilaw ng sanlibutan mo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. At kami, Panginoon, nagpapasalamat sa iyo at ang lahat ng papuri at sa salamat naman namin pinapalik sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Good morning and God bless.